Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, the loving, living, Almighty God, for His worthy to be praised. He is wonderful, He is amazing, He is glorious. And I praise Jesus Christ, my Savior, and your Savior also. He redeemed us by His precious blood. He is the coming King. He is the man clothed in linen with inkhorn. He's the Lamb of God. And He's the firstborn of the Almighty Father. And He will come again the second time around. And that'll be the time when He will judge the people. Last time we read Jeremiah chapter 30. So this is about the restoration of the children of the Lord. I-restore ni Almighty Father yung mga tao na kumalat sa iba-ibang mga lugar. Dahil lang mga anak ni Almighty Father, tayo, no? The Lord allowed it to happen na maging captives tayo, na kumalat tayo sa iba't ibang mga lugar. Ginawa ni Almighty Father yun for us to learn, and at the same time because He loves us. Yung pain na mararanasan ng mga tao ay parang babaeng nanganganak. Dahil darating yung time ng galit ni Almighty Father, ibubuhos niya lahat. Sa ngayon, hindi pa niya binubuhos ni Almighty Father ang galit niya. Pero darating ang oras, ibubuhos niya lahat ng galit niya. Pero ang mga chosen children of God, they will be saved. At matatanggal na yung bondage natin, yung bondage of sin and shame. At hindi tayo magiging slave ng kasalanan. So si Almighty Father, kino-correct niya tayo. Binibigyan niya tayo ng punishment to correct us. May mga tests tayong pinagdadaanan, trials, sufferings, tribulations, para sa atin yun. Sometimes it's a punishment, sometimes to test us. Yung wound natin severe, nakalagay dito sa Jeremiah chapter 30 verse 12. Incurable, yun yung kasalanan natin. Lahat tayo nagkasala. Hindi natin pwede sabihin hindi tayo nagkasala. Dahil pag sinabi natin na hindi tayo nagkakasala tayo dahil ginagawa natin sinungaling ang tatay natin. Dahil alam niya lahat. Alam ni Almighty Father ang lahat. Walang infallible sa atin. Lahat tayo madumi. At dahil sa dugo ni Jesus, nalinis tayo. At mga tao, walang tumutulong sa atin dahil lahat ng tao makasalanan. Walang makakapagpagaling sa atin. Yung mga tao, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pinagdadaanan, kaya walang tutulong sa atin. Wala tayong matatawag na hero. Kaya nga, di ba sa mga movies, sikat na sikat yung mga hero. Dahil lagi tayo naghahanap ng hero. Pero, ang totoong hero, si Jesus. Siya ang nagtanggal ng ating mga kasalanan. Siya ang naglinis ng kasalanan natin. Siya ang tunay na hero. Naging hero si Jesus, hindi sa kinalaban niya yung mga Romans, kundi ibinigay niya yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. Naging example siya. Naging simbolo ng kasalanan si Jesus para iligtas tayo.
Dahil yung kasalanan natin dumadami. Yung kasalanan natin padami ng padami. Pasama ng pasama ang tao. Baka sabihin niyo, hindi, dati nang masama ang tao. Oo, dati nang masama ang tao, pero palala ng palala. Ang ugali ng tao, palala ng palala. Walang tumatawag kay Almighty Father. Lahat, iba ang hangarin. Yung desire ng puso ay para sa mundo na to. Kaya tayo, ang sakit natin ay kasalanan. Kaya yung kalungkutan natin hindi maggumaling. Dahil yung mga pangarap natin hindi in line sa kung ano ang pangarap ni Almighty Father sa atin. Kung ano yung grand master plan niya sa atin, hindi in line sa kung ano yung desire ng puso natin. Kaya incurable yung ating kalungkutan. Multitude ng ating kasalanan. Padami ng padami. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, pinarusahan niya tayo. Hinayaan niya tayo. Hinayaan niya tayo maging captives. Hinayaan niya tayong magdusa para matuto tayo. Pero darating ang oras, dahil sa nagtitiwala tayo kay Jesus, i-restore ni Almighty Father ang ating health. Papagalingin niya tayo. At titipunin ulit tayo ni Almighty Father para sa New Jerusalem. At doon ang magkakaroon tayo ng celebration of Thanksgiving. At si Almighty Father, so nung una pinurusahan niya tayo, at nung bumalik tayo sa Kanya, pinatawad niya tayo. Ngayon yung mga tao naman, or yung mga enemies naman na nananakit sa atin, sila naman ang paparusahan ni Almighty Father. At sa atin manggagaling ang mga nobles at saka governor na nakalagay dito sa verse 21 ng Jeremiah, yung 144,000 na nakalagay sa Book of Revelation, at saka yung 24 elders sa atin. Ibig sabihin, tao or naging tao. Alam na natin kung sino 24 elders, di ba? Yung anak ni Israel, no? Yung 12 doon, except Dan, ang pinalit ay si Manasseh. And then, yung 12 apostles, instead na si Judas Iscariot, ang ipinalit ay si Matthias. Yun ang 24 elders. At yung 144,000, yun yung mga hindi nag-asawa ng mga lalaki. At naging ano sila, binigay nila ang kanilang oras, panahon, energy para kay Almighty Father. Hindi sila nag-asawa, hindi sila nag-anak, hindi sila nakatabi kahit minsan sa babae. Yun ang 144,000 na sinave ni Almighty Father for Him. At tayo magiging anak ni Almighty Father. Tayo ang kanyang mga people. Tayo ang kanyang mga tauhan. At si Jesus Christ at si Almighty Father ang mamumuno sa atin sa New Jerusalem. At yung galit ni Almighty Father, ibubuhos niya, hindi matatapos yung calamities and tragedies na mangyayari hanggat hindi siya nasisiyahan and until He has performed the intents of His heart. Pag napacify na yung heart ni Almighty Father, sa Kanya ititigil yung tragedies and calamities na nakalagay sa Book of Revelation. In the latter days, you will consider it. So yun yung nasa Book of Revelation, yung mga bowls of the wrath of God, tsaka yung 7 trumpets. Alam na natin yun, di ba? Nabasa na natin sa Book of Revelation. Yun yung galit ni Almighty Father dahil sa mga kasalanan natin. Dumami ang kasalanan ng mga tao, nagkandahawa-hawa na tayo, hindi gumaling. Yung sugat, hindi gumaling. Yung pain, yung trauma, hinawaan natin lahat ng tao. Lahat tayo. Kaya dito na tayo sa Jeremiah chapter 31. So kadugtong to ng Jeremiah chapter 30, no?
Kasi ang start ng Jeremiah chapter 31, at the same time, says the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. So dito sa Jeremiah chapter 30, yung start ng chapter na to, no? And the word that came to Jeremiah from the Lord saying, so start yon ng vision or prophecy or dream. So kadugtong itong Jeremiah chapter 31. At the same time, dahil alam naman natin, ulitin ko, no, ninalagyan lang ng chapters and verses ni Robert Estienne para madaling mahanap yung mga verses sa Bible. And at the same time, says the Lord, I'll be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. Magiging tao tayo ni Almighty Father. Magiging servants niya tayo. Thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness, Israel, when I went to give him rest. Sino yung mga people who survived the sword? Sword symbolizes also trials and tribulations. Nakasurvive meaning triumphed, nagtagumpay. Nagtagumpay ang mga tao sa trials and tribulations dahil lumapit sila kay Almighty Father. Found grace in the wilderness, nakahanap ng pagpapatawad. Israel, when I went to give him rest. Hindi sila mamamatay ng second death. Itong mga taong who survived the sword. Baka sabihin nyo, buhay pa sila. Yung physical body, buhay pa. Not necessarily buhay yung physical body or yung physical body, no, kundi soul sila, soul. Dahil nga yung great harvest, kahit sino ang tamaan doon. Random people. The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Sabi ni Almighty Father, minahal kita ng may pagmamahal ng hindi natatapos, everlasting, eternal love. Kaya nga, binigyan kita ng loving kindness. Ibinigay ko sa iyo. Loving na may kindness pa. Verse 4, again, I will build you and you shall be rebuilt, O Virgin of Israel. Dahil tayo, nasira tayo. Nalugmok tayo. Gutay-gutay tayo. Durug na durug tayo. Dahil sa kasalanan natin. Dahil sa pain. Sa tribulations. Sa punishment ni Almighty Father. Durug tayo. Marami tayong sugat. Alam niyo ba yung mga sugat? Hindi man nakikita physically, yung pain emotionally, yung pain psychologically. Yung pag nagkakasakit tayo, nawawalan tayo ng mahal sa buhay, nakakaranas tayo ng mga problema sa araw-araw, yung inalipus na tayo, yung inaway tayo, yung pinagtawanan tayo, ichinismis tayo. Yun yung mga sugat natin. Inalaw ni Almighty Father yun para matuto tayo. Again, I will build you and you shall be rebuilt, O Virgin of Israel. You shall again be adorned with your tambourines and shall go forth in the dances of those who rejoice. Magsa-celebrate ka ulit. Magiging kompleto ka ulit. You will feel whole again. And there will be celebration of thanksgiving. It's because of the forgiveness of the Almighty Father, His loving kindness. Verse 5, you shall yet plant vines on the mountains of Samaria. The planters shall plant and eat them as ordinary food. Bakit magiging ordinary food? Kasi magiging abundant. Sa sobrang abundant niya, nagiging ordinaryo na. No? You shall yet plant vines on the mountains of Samaria. Ano yung Samaria? Watch. Magkakaroon tayo ng blessings, fruitful.
Magiging ano tayo? Magiging kompleto, fruitful, fruits of the Holy Spirit nasa sa atin. Magiging ordinary na sa atin yon. Yung lalabas sa atin yung ugali na may love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Magiging natural na sa atin yon. For there shall be a day when the watchman will cry on Mount Ephraim, Arise and let us go up to Mount Zion, to the Lord our God. Mount Ephraim. Ephraim means fruitful or productive. So darating ang oras na yung mga watchmen or yung mga servants of the Almighty Father will cry or will shout at the top of their lungs, will preach, will share to the world the goodness of Jesus Christ and the Almighty Father. At sila ang mag-encourage sa atin to return to our Father, to return to our King, to return to our Creator. Verse 7. For thus says the Lord, Sing with gladness for Jacob, and shout among the chief of the nations. Proclaim, give praise, and say, O Lord, save your people, the remnant of Israel. Mag-pray tayo. Sing with gladness for Jacob. Shout among the chief of the nations. Proclaim, give praise, and say, O Lord, save your people, the remnant of Israel. Walang magiging selfish sa atin. Lahat tayo magiging iisa kay Almighty Father. Magdadasal tayo kay Almighty Father. Magmamakaawa tayo sa Kanya. Walang selfishness na, Lord, ako lang isave mo. Lord, ang kabilang family lang save mo. Hindi, ito. Lord, save your people. Madaming isa-save. Lahat tayo magpe-pray. Dahil lahat tayo mahal ni Almighty Father. Walang favorite ako ni Almighty Father. Walang ganon. Lahat tayo pantay-pantay na mahal ni Almighty Father. Kung gaano niya kamahal si Jesus Christ, the firstborn, ganon din tayo kamahal ni Almighty Father. Behold, I'll bring them from the north country. Sino tong mga to? From the north country. Alam naman natin, ang north na lugar, north na land, from heaven. So souls to, mga souls, no? Magsisigawan ng gladness, rejoicing. Lord, save your people, the remnant of Israel. Sila yung sumisigaw, na pinagpipray nila tayo. At tayo rin nagpipray din tayo. Dahil sa kabutihan ni Almighty Father. Behold, I'll bring them from the north country. Galing sila sa north country, galing sa heaven, from yung souls, no? And gather them from the ends of the earth, among them the blind and the lame, the woman with child, and the one who labors with child, together a great throng shall return there. Bakit binanggit ang mga blind, lame, women with child, one who labors with child? Kasi ito yung mga vulnerable people, mga weak people, broken-hearted, those who are in pain and suffering. Titipunin lahat ni Almighty Father. Yung mga nangangailangan kay Almighty Father, igagather niya lahat. Kasama yung mga souls in heaven. Magiging iisa. The Gentiles and the Jews. They shall come with weeping, and with supplications I will lead them. Umiiyak sila. With supplications, with requests, I will lead them. I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, in which they shall not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim my firstborn. Firstborn, Ephraim means fruitful or productive. Si Jesus Christ, fruitful. Siya yung firstborn dito. Na baka sabihin nyo si Ephraim ang firstborn. Hindi. Ano ba ang ibig sabihin ng Ephraim? Ephraim means fruitful and productive. Si Jesus Christ yon. Siya yung maraming mga fruits. Kaya nga tayo nagtiwala kay Almighty Father because of
Jesus Christ. Tayo yung fruits of labor ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang firstborn, na nakalagay din sa Colossians chapter 1 verse 15 to 19, Psalm chapter 89 verse 27, Romans chapter 8 verse 29, Hebrews chapter 1 verse 6, Hebrews chapter 12 verse 23, at Revelations chapter 1 verse 5. No? Si Jesus ang firstborn. Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Own blood ni Jesus. Kaya tayo ay mahal ni Almighty Father. Mahal niya tayo at nilinis niya tayo ng kanyang sariling dugo. Kaya si Jesus ang firstborn. At sabi to, I will cause them to walk by the rivers of waters. Ano ba yung rivers of waters? Rivers of waters means path to righteousness. They shall not stumble. Hindi tayo maliligaw. We will not go astray. We will not get lost. For I am a father to Israel, dahil si Almighty Father, yung tatay natin, siya ang mag-guide sa atin. At si Jesus Christ, ang firstborn. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. So si Almighty Father, saka si Jesus Christ, magkatulong, no? Tinutulungan ni Almighty Father, si Jesus Christ, or si Jesus Christ tinutulungan ni Almighty Father, dahil pareho sila ng goal. That is to bring us to New Jerusalem. So bago ang New Jerusalem, sa heaven muna, and then ibibigay sa atin ang ating inheritance sa New Jerusalem. Verse 10, hear the word of the Lord, O nations, and declare it in the isles afar off, and say, he who scattered Israel will gather him and keep him as a shepherd, thus his flock. So si Almighty Father, ikinalat niya tayo. Alam naman natin ang ibig sabihin ng Israel, di ba? Hindi lang ito yung country na Israel. Kasi ang dami nagsasabi, yung Israel, ang dami nila, mga Israelites, nakakalat sila sa ibang mundo. Ngayon, nagpupuntahan na sila, bumabalik na sila sa Israel. So, darating na si Almighty Father. Hindi ito literal na Israel, na yung mga Jew. Hindi, no? Kasi yung turo sa amin dati, nung bata ako, gano'n, nagbabalikan na yung mga tao sa Israel. Hindi. Kasi ang ibig sabihin ng Israel, he who wrestles with God and prevails. Tayo ngayon ang Israel. Bakit? We wrestle with trials and tribulations that the Lord allows us to experience. And yet we prevail. Why did we prevail? We prevailed because of Jesus Christ. Because He is our strength. Kaya tayo ang Israel. Hindi lang yung bansang Israel. Dahil pag sinasabing Israel, na mga talagang lineage ng Israel, Jew sila, no? Jew or Judah. Okay? Kaya binabanggit dito sa Bible, Israel and Judah. Kaya nga nahati yung kingdom. It's because, yung Israel, it's because to separate the Gentiles from the Jew. Ngayon yung Israel, they are the Gentiles. Ngayon, yung Jew, sila mismo yung, doon galing yung, si Jesus Christ, si David, down the line, hanggang kay Jesus Christ. Naintindihan ninyo? He who scattered Israel will gather him. So nagkalat tayo ngayon. Marami tayong naniniwala kay Almighty Father sa buong mundo. Igagather tayo lahat kay Almighty Father and keep Him as a shepherd, thus His flock. Ikikip tayo ni Almighty Father. Siya ang ating shepherd, tayo ang flock. For the Lord has redeemed Jacob. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sinave tayo sa ating mga kasalanan.
Ha? Jacob means follow. For the Lord has redeemed his followers and ransomed him from the hand of one stronger than he, who is stronger than us, and ransomed him. The Almighty Father freed us from the hand of one stronger than he. Sino yung kumakalaban sa atin na tinatalo tayo? Demonyo, di ba? Yung si Lucifer. Ngayon, ni-ransom na tayo ni Almighty Father. Dun sa kamay ng tao na mas malakas sa atin. Pinakawalan niya tayo sa hand ng enemy. Therefore, they shall come and sing in the height of Zion, streaming to the goodness of the Lord. Nang sa ganon, tayo ngayon ay magse-celebrate. There will be joyous singing of songs to the Lord, streaming to the goodness of the Lord, for wheat and new wine and oil. For the young of the flock and the herd, their souls shall be like a well-watered garden. Souls. Kaluluwa. So kahit kaluluwa tayo, children tayo ni Almighty Father, people tayo ni Almighty Father, dahil people tayo, pero may kaluluwa tayo. Pero syempre, pagkasama na natin si Almighty Father, kaluluwa tayo. Dahil si Great Harvest, naiintindihan ninyo? Ngayon yung mga cowards, mga duwag, nasa impyerno, hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. Hindi nila binigay ang buhay nila kay Almighty Father. Instead, they trusted themselves. O balik tayo dito, no? Their souls shall be like a well-watered garden. Anong ba yung, pag yung garden well-watered siya, anong nangyayari? Abundant, flourish, na nagpo-flourish. Magandang bulaklak, magagandang mga halaman, maraming mga fruits, maraming mga flowers, vegetation. Ganun ang ating soul, mare-restore. And they shall sorrow no more at all. Wala ng pain, wala ng suffering, wala ng kalungkutan. Verse 13, then shall the virgin rejoice in the dance, and the young men and the old together, for I will turn their mourning to joy, will comfort them and make them rejoice rather than sorrow. Papa, iko-comfort tayo ni Almighty Father. Hindi tayo malulungkot. There's no more sorrow, no more sadness, no more gloominess. Instead, we will be delighted and jubilant and celebrate. Because our Father will comfort us. Nakalagay dito, no? Pare-pareho naman talaga tayo ng edad. Pero, young men and the old together. Kasi, dito sa mundo, may iba-iba tayong age, di ba? Ngayon, pagdating sa heaven, may mga nauuna, may mga nahuhuli. Kaya, young men and the old, matagal lang nandun, pero young pa rin ang itsura. Matagal lang na sa heaven, pero young pa rin ang itsura. Dahil sabay-sabay naman tayo ni Almighty Father ginawa. Ang pagkakaiba lang is yung generation, kung kailan tayo kinuha, kung kailan tayo ipinanganak. Yun ang pagkakaiba. Kaya may young men and the old. Verse 14, I will satiate the soul of the priests with abundance, and my people shall be satisfied with my goodness, says the Lord. Baka sabi niyo, bakit? Baka priest lang ang makapunta. Hindi. Nakalagay dito sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 12. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. So tayo ang chosen generation, a royal priesthood, a holy nation.
So dito tayo sa verse 15. Thus says the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted for her children because they are no more. Ramah, a voice was heard in Ramah. Ramah means high or exalted. Malakas ang boses na narinig, na iyakan. Ngayon, itong verse na to, ng verse 15 of Jeremiah chapter 31, nakikita din to sa Matthew chapter 2 verses 13 to 18, no? Nung pinapatay ni Herod yung mga children. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted for her children because they are no more. Thus says the Lord, refrain your voice from weeping and your eyes from tears. For your work shall be rewarded, says the Lord, and they shall come back from the land of the enemy. Naintindihan ninyo? Huwag kayong umiyak. Dapat walang luha ang inyong mga mata. Dahil yung inyong trabaho ay magkakaroon kayo ng reward. And they shall come back from the land of the enemy. Sino yung they shall come back from the land of the enemy? The children. Kasi who are 2 years old or under. So, ito mga 2 years old or under, innocent to. Yun ang kanilang role. Dahil bawat tao sa atin, bawat tao, may role tayo sa buhay. Nabigay ni Almighty Father. Ang role nila, hanggang dun lang, hanggang 2 years lang, and then they will go back to the Almighty Father. Di ba ang dali? Hindi na sila nag-suffer. They shall come back from the land of the enemy. Kaya wag kang iiyak. So yung mga children na bumalik na kay Almighty Father from 2 years old pababa, wag kayong malungkot. Sinasabi ni Almighty Father, bumalik sila kay Almighty Father. Hindi na sila nahirapan. So ganun din yung mga children ngayon, ano? Hindi nahihirapan. Sinong hirap ngayon tayo? Tayo ng mga matatanda na. Pero, nakalagay dito sa verse 17, there is hope in your future, says the Lord, that your children shall come back to their own border. So, meron tayong future. Lahat ng mga innocent people will go back to the Almighty Father. Yung mga napatawad sa kasalanan, babalik kay Almighty Father. Kaya meron tayong hope in the future with the Father. Naintindihan na natin? Verse 18. At saka nga pala, i-add ko lang dito sa verse 16, sasabi ng mga tao, napaka-wicked naman ng Diyos ninyo. Bakit mga bata, inaalaw niyang mamatay? Yun ang sabi ng mundo na hindi naniniwala kay Almighty Father, nagalit kay Almighty Father. Anong sabi ng Almighty Father? They shall come back from the land of the enemy. Babalik sila kay Almighty Father. Okay? So, mas blessed pa sila kaysa sa atin. Naintindihan ninyo? Sa tingin ng tao, hindi nila maintindihan yon dahil bata. Pero sa tingin ni Almighty Father, alam niya ang kanyang ginagawa. Dahil iba ang isip ni Almighty Father sa isip ng tao. Ang isip kasi ng tao, wickedness. Puro kasamaan ang nasa isip ng tao, kaya puro kasamaan ang nakikita niya. Si Almighty Father, puro kabutihan na nakikita niya. Kaya lahat ng gawa niya, mabuti. Hindi na iintindihan ng tao dahil ang isip ng tao, puro kasamaan. Verse 18, I have surely heard Ephraim bemoaning himself. You have chastised me, and I was chastised like an untrained bull. Restore me, and I will return, for you are
the Lord my God. Yung binabanggit na Ephraim dito, hindi ito yung Ephraim na binanggit dito sa verse. Meron ditong binanggit, di ba? Sa verse 9. Ephraim, my firstborn. Si Jesus ito. Ngayon, ito namang Ephraim na binabanggit it sa verse 18. I have surely heard Ephraim bemoaning himself. You have chastised me, and I was chastised like an untrained bull. Restore me, and I will turn, for you are the Lord my God. Itong Ephraim naman na binabanggit dito, ito naman yung mga debauchery. Yung mga tao na gumagawa ng debauchery, ng mga wickedness. Sabi ni Almighty Father, I have surely heard Ephraim. I have surely heard the people. Yung gumagawa ng kasalanan na they are bemoaning. Pinarusahan mo ako at ako ay naparusahan. Parang ako ay isang bull na stubborn, hindi matuto. Tayo to. Restore me and I will return. Willing ka dapat na bumalik kay Almighty Father. Willing tayo dapat na ma-restore ni Almighty Father. Para tayo ay pagalingin ni Almighty Father, dapat willing tayo. Hindi pwedeng hindi tayo willing, kasi kung hindi tayo willing, paano tayo i-restore ni Almighty Father? So dito, binabanggit ito, yung tao na si Ephraim or tayo, dapat willing tayo. Tatanggapin natin yung ating mga pagkakamali at willing tayong bumalik kay Almighty Father. Kaya nga, you have chastised me and I was chastised. Inaamin natin, pinarusahan mo ako. Ako ay naparusahan. Parang akong isang untrained bull, hindi ako natuto. Restore me and I will return, for you are the Lord my God. Acknowledgement of our sins and being humble. Humble ourselves before our Father. And fear the words of our Creator. Verse 19, surely after turning I repented, and after I was instructed, I struck myself on the thigh. I was ashamed, yes, even humiliated, because I bore the reproach of my youth. Nung babalik tayo kay Almighty Father, anong nangyari sa atin? Pinatawad tayo ni Almighty Father, dahil humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Lalo tayong nagsisi. Dahil bakit natin sinaktan si Almighty Father? Bakit natin tayo naging matigas ang ulo? Kaya mas lalo tayong napahiya nung pinatawad tayo ni Almighty Father. Nung tinanggap niya tayo, mas lalo tayong napahiya. Dahil sa kanyang pagmamahal. Loving kindness. Dahil napahiya tayo. Dahil mas yung time dapat na ibinigay natin kay Almighty Father, ang ginawa natin, we spent it by chasing worldly desires. Kaya napahiya tayo, lalo tayong naging remorseful. Verse 20, is Ephraim my dear son? Is he a pleasant child? For though I spoke against him, I earnestly remember him still. Therefore, my heart yearns for him. I will surely have mercy on him, says the Lord. Hindi matitiis ni Almighty Father yung kanyang mga anak. Kahit na nagagalit siya, for though I spoke against him, sabi ni Almighty Father, naalala ko pa din siya. Kahit galit ako sa kanya, naalala ko pa rin siya. My heart yearns for him. Gusto ko siyang makasama. At sigurado, sure na meron akong awa sa kanya. Kakaawaan ko siya. Papatawarin ko siya. Papatawarin tayo ni Almighty Father kung babalik tayo sa kanya. Kung magpapakumbaba tayo sa kanya. Verse 31. Set up signposts, make landmarks, set your heart toward the highway, the way in which you went. Turn back, O Virgin of Israel, turn back to these your cities. Tignan natin yung daan papunta kay Almighty Father, yung highway.
bumalik tayo sa tatay natin at turn our back from the world. Turn our back from the things that this world offers. That ang in-offer ng mundo na to ay puro kasinungalingan. Puro kaguluhan. Puro material things na temporary. Mirage lang. Kaya dapat tayong bumalik sa tatay natin, sa path to righteousness. Path to our Father. Lagyan natin ng marka. Hindi tayo babalik sa dati. Set up signposts. Make landmarks, sabi ni Almighty Father. Verse 22. How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the Lord has created a new thing in the earth. A woman shall encompass a man. Ano ibig sabihin ng gad? Luck or chances, no? Kaya ibig sabihin ito, the Lord is giving us chances time and again. Binibigyan niya tayo ng panahon, ng tamang oras para makabalik sa Kanya. Ilang chances ang binibigay sa atin ni Almighty Father. Pero tayo matigas ang ulo. Backsliding daughter. Bakit backsliding daughter? It's a nation. Kaya daughter, nation, or country. May binibigyan tayo ng chances ni Almighty Father. Matigas ang ulo natin. Verse 23. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, they shall again use this speech in the land of Judah and in its cities, when I bring back their captivity. The Lord bless you, O home of justice, and mountain of holiness. So, captive tayo ng kasalanan. Captive tayo ng sarili nating desires. But our Lord will free us. Our Father will free us. And He will give us a home where justice and holiness dwells. San yun? Ang home natin, si Almighty Father. He is our home. Jesus Christ is our home. Because our Father is our Creator. Siya ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Laging nakabantay. Willing to give. Willing to forgive. We just have to return to our Father. Be remorseful. Humble ourselves. Seek our Father. Know Him. Verse 24. And there shall dwell in Judah itself and in all its cities together farmers and those going out with flocks. Pagkasama natin si Almighty Father, we will bear much fruit. We will be abundant, prosperous. Ano yung prosperous abundance? Eternal salvation, eternal life, okay? Ano pa? Marami pa. Meron tayong bahay. May mag-aalaga sa atin. Our Father will take care of us. Madami, di ba? Marami tayong perks and benefits. Amenities, mga ganon. Hindi tayo tatanda, hindi tayo magkakasakit. There will be no more suffering and pain and sorrow. Puro celebration with our Father. Then nakabalik na tayo. Verse 25, for I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
Si Almighty Father, siya lang ang makakapag-satisfy sa atin. Sa mundo na to, ang dami nating hinahanap. Hindi tayo makontento. We're not contented with the things that we are enjoying right now. Hindi tayo kontento. We're not satisfied. Bakit? Kasi makakapag-satisfy lang sa atin yung tatay natin. Yung hinahanap natin na peace and joy and love, it will only come from our Father, the Creator, our Creator. And He will replenish our sorrowful soul, grieving soul, mournful soul. I-renew ni Almighty Father yung pain and sufferings, tatanggalin ni Almighty Father yung trauma natin, yung naalala natin na mga bagay na nakakasakit sa atin, tatanggalin lahat ni Almighty Father. Magiging parang brand new tayo. Hindi lang parang, we will be a new person. Verse 26, after this I awoke and looked around, and my sleep was sweet to me. So ito, nangyari to, chapter 30 and 31, tulog si Jeremiah. He was dreaming. So, di ba, nabanggit natin na si Almighty Father, nakikipag-usap siya sa atin through dreams, through visions, and when we pray. So, noong time na to, nakita niya sa dreams. Nakikipag-usap si Almighty Father sa kanya sa dreams. Kaya ang ganda ng tulog ni Jeremiah. Kaya nga sabi niya dito, after this, I awoke and looked around, and my sleep was sweet to me. Tingin-tingin siya. Ang ganda ng tulog ko ah. Ka-experience na ba kayo ng gano'n? Verse 27. Dito sa verse 27, kinausap na siya ni Almighty Father nung nagpe-pray na siya. Okay, syempre sa pagising niya, nagpe-pray dapat. No? So ito, nagpe-pray na si Jeremiah. Kinausap siya ni Almighty Father. Sa verse 27, behold, the days are coming, says the Lord, that I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast. Darating ang panahon, sabi ni Almighty Father, ang araw, na itatanim ko ang house of Israel, ang mga Gentiles, at ang house of Judah, ang mga Jew, with the seed of man and the seed of beast. Ano yung seed of man and seed of beast? Magkasama silang maninirahan. Ugaling hayop, ugaling tao, magkasamang maninirahan. Verse 28. And it shall come to pass that as I have watched over them, to pluck up, to break down, to throw down, to destroy, and to afflict, so I will watch over them to build and to plant, says the Lord. At darating din ang panahon, no, na makikita ko sila, na sila ay nagbe-breakdown, nagto-throw down, nagde-destroy, naninira, nagsasakitan bawat isa, gumagawa ng kasalanan. So I will watch over them. Babantayan ko naman sila habang sila ay nagbe-build at nagpa-plant. Ano yung build? Pag nagbe-build tayo, ibig sabihin, nagbe-build tayo ng mga relationships, ginagandahan na natin, no? Yung mga tao, pakikitungo natin sa tao. Binibuild natin yung matibay na pundasyon, yung pananampalataya natin kay Almighty Father. And to plant, ano ba yung mga itinatanim natin? Tinatanim natin yung mga pagmamahal. Nagtatanim tayo ng pagmamahal, nagtatanim tayo ng mga magagandang mga bagay. Meron bang nagtatanim ng mga pangit? Ha? Nagtatanim ng galit?
magtatanim ng samaan ng loob? Bakit ka magtatanim ng samaan ng loob kung ang makukuha mo pag nagtatanim ka ng samaan ng loob? Pangit din ang makukuha mo. So, ba't ka magtatanim ng samaan ng loob? Kaya dapat ang binibuild natin, magaganda. Para yung pundasyon, maganda. Para yung pagkakatayo, maganda. Yung plant na itatanim natin, dapat maganda. Para yung harvest natin, maganda. Hindi tayo dapat nagpa-plant ng mga pangit na bagay. Ng sama ng loob, ng sama ng ugali, tinatanim. Hindi dapat kasi pangit din ang kalalabasan nun. Kaya ang dapat ang binibuild natin at ang pinaplant natin ay mga magaganda. No? Naintindihan natin yun, ano? Kasi nga, ulitin ko dito sa Zechariah chapter 13 verse 9, sabi ni Almighty Father, magkasama na mamumuhay ang seed ng man at ang seed ng beast. Pag sinabing beast, ugaling beast. Hindi magbago. Okay? Gusto lang gumawa ng selfishness, greediness. Kasi ganun ang ugali ng beast eh. Ang ugali ng hayop, selfish siya. Yun ang natural niya. Innate niya sa kanya yun. Nature yun. Basta lang makakain siya, okay na siya. Ganon ang beast. Ngayon, ang tao, iba ang tao. Dahil ang tao, gawa sa image and likeness of the Almighty Father. Kaya dapat umasta tayo na tao. Hindi tayo dapat umasta na beast. So Zechariah chapter 13 verse 9, I'll bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. So yung 1/3 na to ng mga tao, dadaan sa apoy. Yung 1/3 na to, kasamang mamumuhay ang mga seed of the beast. At yung 1/3 na to dapat makapasa sa quality control ni Almighty Father. Kaya sinabing 1/3 kasi 1/3 of the total population of the whole world since the world began ang makakasama ni Almighty Father sa New Jerusalem. So yung iba sa mga 1/3 nandun na sa heaven, yung souls. So may iniintay pa. At naintindihan ninyo ako? May iniintay pa sa 1/3. Kaya hindi lahat, di ba nga sabi ni Almighty, ni Jesus Christ, hindi lahat ng sasabing Lord, Lord ay makakapunta ng heaven. Kundi sino makakapunta? Yung sumusunod sa gusto ni Almighty Father. Sumusunod sa mga salita ni Almighty Father. Ano pa yung sinasabi ni Almighty Father? Huwag sasamba sa mga semento or kahoy. Sinusunod mo ba yon? Huwag kang sasamba sa mga taong namatay na. Sinusunod mo ba yon? Kung hindi mo sinusunod yun, hindi ka kasama sa 1/3. Inggitera ka ba? Hindi ka kasama sa 1/3. Kaya dapat, ititigil natin yung mga masasama nating gawain para makasama tayo sa 1/3. Naintindihan ninyo? Naninira ka ba ng tao? O hindi ka kasama sa 1/3? Ang trabaho mo ba manyismis ng tao? O hindi ka kasama sa 1/3? Adultery, hindi ka kasama sa 1/3. Fornication, hindi ka kasama sa 1/3. Men having sex with men, hindi ka kasama sa 1/3. Women having sexual relationship with women, hindi ka kasama sa 1/3.
Yung mga gusto ng kasinungalingan, hindi kasama sa 1/3. Yung mga tao na nagtotolerate gumawa ng ang ibang tao ng mga kasalanan, hindi ka kasama sa 1/3. Yung nagpe-preach ng mga kasinungalingan, hindi ka kasama sa 1/3. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka kasama sa 1/3 dahil hindi mo alam yung sinasabi mo, dahil hindi mo alam yung salita ni Almighty Father. Ang sinasabi mo, mga tungkol sa traditions and customs mo, hindi ka kasali sa 1/3. Very honest si Almighty Father. Inaamin niya na pinapunish niya yung mga tao. Inaamin niya na galit siya sa kasalanan. Inaamin ni Almighty Father na isinasama niya tayo sa mga beast para makikita ni Almighty Father kung sino sa atin doon yung magtitiwala sa Kanya. Inaamin ni Almighty Father. Wala siyang itinatago. Sinasabi ni Almighty Father na parurusahan niya yung mga tao na matitigas ang ulo. Inaamin niya, loving God. Pero paparusahan niya, kailangan matapos ang wickedness. Gusto mo ba ng pagkakabahagi ng government? Nakikisali ka sa government? Nakikisali ka sa mga rally? O hindi ka kasali sa 1/3? Gusto mong magkagulo ang tao? Hindi ka kasali sa 1/3. Hindi ka nagpapasako sa government? Hindi ka kasali sa 1/3. Hindi ka naniniwala kay Jesus Christ na God? Hindi ka kasali sa 1/3. Devotee ka? Kanino ka devoted? Kay Almighty Father? Kay Jesus Christ? At sa Holy Spirit? Kung meron ka pang ibang devotee maliban kay Almighty Father, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit, hindi ka kasali sa 1/3. Verse 29, in those days, they shall say no more, the fathers have eaten our sour grapes, and the children's teeth are on edge. Ang ibig sabihin nitong the father have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Ibig sabihin, yung tatay ang kumain ng maasim na grape. Pero, yung ipi ng mga bata ang nangingilo. Kung ano yung kasalanan ng tatay, makukuha ng anak. Mamamana ng anak. Ngayon, nakalagay dito sa verse 29, in those days, they shall say no more. Hindi na mangyayari yon. Na pag may kasalanan yung tatay mo, ikaw ngayon ang magbubuhat ng kasalanan. Hindi na mangyayari yon. Instead, ano mangyayari? Kasi di ba yung mga magulang natin may mga kasalanan sila. Hindi tayo mamamatay or ma-hurt because of the sins of our fathers or forefathers or ancestors. Ano na ngayon ang mangyayari? Verse 30, but everyone shall die for his own iniquity. Mamamatay tayo, mapaparusahan tayo dahil sa ating sariling kasalanan. Kaya wag din natin sisihin yung mga ancestors natin na may kasalanan dahil tayo mismo nagkakasala tayo. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge. Tayo na yun mismo. Hindi na yung mga ancestors natin. Hindi, kaya tayo nagiging ganito dahil namana natin yung parusa. Hindi na. Tayo mismo. Pinaparusahan tayo dahil sa sarili nating kasalanan.
Kaya yung sinasabing generational curse, noon yon, no? Sa bandang nabasa natin, di ba? Sa Exodus, sinasabi ni Almighty Father, your sons and your daughters up to the kung anong generation, yon ang may sumpa. Ngayon, ito, iniba na ni Almighty Father in those days, sa mga mangyayari sa mga araw na yon, hindi na mamamana yung kasalanan dahil yung tao mismo nagkakasala na siya, kaya siya namamatay sa sarili niyang kasalanan. Idinugtong dito, no, sa verse 31. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant. Magkakaroon na kasi ng new covenant. Yung old covenant kasi, generational curse yun. Kung ano yung namana mo sa tatay mo, na ginawa ng tatay mo, down the line, mamamana ng mga anak yun. Ngayon, sa new covenant na, ibig sabihin ng new covenant, New Testament, no? Parating na si Jesus Christ dito, magkakaroon na ng new covenant, new contract, new treaty, new pact. New contract, no? Ang new contract, hindi na mamamana yung kasalanan, hindi na generational curse yun. Dahil tayo na mismo nagkakasala na tayo ngayon, yun ang ikakamatay natin, kasalanan natin. At saka ano pa, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, Gentiles and Jews. Ibig sabihin, ha? Verse 32, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Hindi yun yung covenant na ibinigay ni Almighty Father kay Moses, na ibinigay sa mga tao nung inilabas sila sa land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. Yung covenant na yon, sinira kasi yon ng mga tao. Hindi si Almighty Father ang sumira nun. Yung mga tao mismo. Kasi si Almighty Father, pag nag-set siya ng covenant or ng usapin, ginagawa ni Almighty Father yon. Pinaperform niya kung ano yung mga sinabi niya. Ginagawa ni Almighty Father. He is true to His words. Pero ang sinong hindi mapagkakatiwalaan ang tao. Kaya, my covenant which they broke, ang mga tao. Though I was a husband to them. Anong ibig sabihin ng I was a husband to them? Naging, ibig sabihin ng husband to them, provided lahat ni Almighty Father. Di ba pag husband, ikaw ang magpo-provide lahat? Si Almighty Father, siya ang nag-provide lahat from the land of Egypt. Lahat pinoprovide niya, binibigay niya sa tao. Spoiled yung mga tao kay Almighty Father. Pero sinira ng mga tao yung covenant. Kaya ngayon, meron ng bagong covenant na ibibigay si Almighty Father. Verse 33, but this is the covenant that I will make with the house of Israel, and after those days, says the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they shall be my people. Anong covenant to? Yung covenant dati ni Almighty Father, pinapasulat niya kay Moses, nasa tablet, no? Tablet na made of rock, no? Sinulat mismo ni Almighty Father yon. Ngayon, yung covenant niya na ngayon, hindi na sa rock ilalagay, hindi na sa papel. Sana nakasulat? Isusulat ang law sa mind and heart natin. Hindi na kailangan ng Ark of the Covenant, hindi na kailangan ng temple. Dahil nasan ang law? Nasa hearts and mind natin. Kasi nung time na may temple, yung Ark of the Covenant nandun, tapos yung law nakasulat din doon. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, yung covenant, inilagay na sa puso at isipan natin, at si Jesus at si Almighty Father sa heart natin nananahan. We are the church. And I will be their God, and they shall be my people. Verse 34, no more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin will I remember
No more. Kakalimutan ko na ang mga kasalanan nila. Papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At hindi ko na maaalala. At hindi ko na i-remember yung mga ginawa nilang kasalanan. Sabi ni Almighty Father. At hindi na din, walang sinasabi rito na mag-offer ka na naman ng animals or doves. No? Kasi nasa New Covenant na. Pag New Covenant, walang sinasabi na dapat magkaroon ka ng sin offering. Kasi nakalagay ito, know the Lord, for they shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, their sin, I will remember no more. Walang itinugtong si Almighty Father na dapat meron kang sin offering. Dapat meron kang, ano pa bang mga offering yun na ginagawa? Kasi yung mga sin offering, may mga doves and goats, sheep na in-offer. Walang binanggit si Almighty Father. Kundi, anong gagawin niya? Makikilala ng mga tao si Almighty Father because i-write ni Almighty Father ang kanyang law sa hearts and mind natin at papatawarin niya tayo. Thus says the Lord, who gives the sun for a light by day, the ordinances of the moon and the stars for a light by night, who disturbs the sea and its waves roar. The Lord of hosts is His name. Sino nagbigay sa atin ng sun? Si Almighty Father. Sun for day, para meron tayong ilaw sa umaga. At sa gabi naman, ang binigay sa atin ni Almighty Father ay ang moon and stars, para may ilaw naman tayo sa gabi. Si Almighty Father din ang nagdi-disturb ng sea. Kaya meron tayong mga alon. At saka yung waves nagro-roar. Inaalaw ni Almighty Father. Tsunami. Inaalaw ni Almighty Father. It's a calamity. Inalaw ni Almighty Father. For people to ask for forgiveness, to return to their Father. But the people are stubborn. They cannot understand that those calamities were sent by the Almighty Father. And they did not repent of their sins. Nakalagay dito, di ba? Sa Book of Revelation, maraming mga calamities sa dumating. Yung mga tao, hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi natakot. Bakit walang takot? Dahil iniiba ng science ang isip ng tao. Hindi, kasi ganito lang yan, yung araw, yung ulan. Hindi yan parusa ni Almighty Father, dumaan lang yan, ganon. Hindi nila alam, inaalaw ni Almighty Father yon para ipakita ni Almighty Father ang kanyang power. Pero hindi makita ng mga tao, nabubulag ang mga tao. At ano ang binigay ni Almighty Father? Sun. Ibinigay sa atin ang sun. Hindi tayo ang ibinigay sa sun. So, ibig sabihin, ang mundo, kung ano ang nakalagay sa Book of Genesis, no? Andon kung ang shape ng mundo. I-check nyo sa Book of Genesis. Go back to the old path. Ano ang shape ng mundo sa Book of Genesis? Ibinigay ni Almighty Father ang sun para meron tayong light for the day. So, saan umiikot ang sun? Sa atin. Ito ang mundo. Ito ang sun. Umiikot ang sun. Dahil tayo ang sentro ng pagmamahal ni Almighty Father. Ngayon, yung sinasabi na ito yung sun, tapos umiikot ang mundo, ginagawa ng sentro ang sun dahil sinasamba nila yung sun. Naintindihan ninyo? Since time pa yun ng Egypt, up to now, may binanggit bang ibang planets dito? Moon and stars. Walang ibang pinabanggit na planets. So, bakit may mga tao ngayon na nagsasalita na may Mars, may Venus, may Saturn, may Pluto, may Neptune? Saan galing yung mga pangalan na yon? Yung mga pangalan na yon, mga foreign gods yon. Tinatanggal si Almighty Father ng science sa mundo. Pero hindi niya matatanggal si Almighty Father, mga kasinungalingan ninyo. Computer-generated mga pictures. Edited.
Artist rendering nakalagay. Kaya ang binabanggit ni Almighty Father, moon and stars for night, sun for day, binigay sa atin ng Almighty Father. Para sa atin. Hindi para sa kung saang lupalop. Para sa atin mismo. Hindi ko lang alam kung naiintindihan ninyo ako. Verse 36. If those ordinances depart from me before me, if those ordinances depart from before me, says the Lord, then the seed of Israel shall also cease from being a nation before me forever. Kung ang mga ordinansa na sinabi ko, yung law, ay mawawala sa akin, sabi ni Almighty Father, ang mga tao ay hindi magiging nasyon ng forever. Promise ni Almighty Father to. Naiintindihan niyo? Kung yung ordinansa na yon, yung law na yon, yung rules and regulations na yon, ay mawawala sa akin, then the seed of Israel shall also cease. Mawawala ang tao. Hindi sila magiging nation before me. Pero hindi mangyayari to dahil the Lord will keep the ordinance. Kaya ikikip niya rin ang mga seed of Israel. Mga tao. Magiging nation tayo. Itong ibig sabihin nito. Dito naman sa verse 37. Thus says the Lord, if heaven above can be measured and the foundations of the earth searched out beneath, I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, says the Lord. Kung ang heaven above kayang sukatin at ang pundasyon ng earth ay mahuhukay at mahahanap ninyo ang kung ano man ang nasa ilalim ng mundo, I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done. Mamatay lahat ng mga tao dahil sa kanilang mga ginawa. Kung ang heaven ay mame-measure nila at kung ang pundasyon ng mundo, na ilalim ng mundo ay mahanap nila. Na-measure na ba ang heaven? Hindi. Na-search na ba natin ang ilalim ng mundo, yung pundasyon ng earth? Hindi. Kaya ano ang mangyayari? Hindi tayo makakast off ni Almighty Father kasi hindi naman nasa-search ang ilalim ng mundo eh. Hindi naman nasusukat ang heaven eh. Nakikita niyo yung power ni Almighty Father. Ngayon, yung mga tao ngayon gusto magpunta ng ibang planeta, samantalang yung mundo naman, hindi pa, yung ilalim ng mundo naman, hindi pa nila ma-search. Ang galing, di ba? Hindi ka makapunta ng ilalim. Hindi nga makahinga eh. Pag hinukay mo yung ilalim ng mundo, hindi ka naman makakahinga eh. Wala nang oxygen. O, ano na ngayon ang mangyayari? Ha? Yung kalokohan ng tao, tapos ngayon pupunta ka ngayon ng ibang planeta. Meron ba? Meron. Drawing, artist rendering, CGI. Kalokohan ng tao. Kasinungalingan ng tao. Kaya, yung ordinance ni Almighty Father, hindi mawawala yun. Yung promise ni Almighty Father, hindi mawawala yun. Kahit kailan hindi masusukat ang heaven. Kahit kailan hindi makikita ang pundasyon ng mundo at mahahagilap ang ilalim ng mundo. Kaya, ang mga tao, mabubuhay ang mga tao. Verse 38, behold, the days are coming, says the Lord, that the city shall be built for the Lord from the tower of Hananel to the corner gate. Ano yung ibig sabihin ng Hananel? God's grace, or God has been gracious. Darating ang oras, ang panahon, ang araw, sabi ni Almighty Father, na ang city of New Jerusalem ay itatatag dahil sa graciousness of the Almighty Father.
No? Alam niyo yun, di ba? O hindi niyo alam. Dahil sa graciousness ni Almighty Father, maitatatag ang New Jerusalem dahil siya ay gracious. The surveyor's line shall again extend straight forward over the hill Gareb, then it shall turn toward Goath. Ano ba yung hill Gareb? Then it shall turn toward Goath. Gareb means scab. Itchy, scabby. Itchy or scabby. Pag sinabing itchy or scabby, yun yung sugat na gumaling na. No? Itchy or scabby. Yun ang ibig sabihin ng Gareb. So the surveyor's line shall again extend straight forward over the hills Gareb, then it shall turn toward Goath. Ano ibig sabihin nun? Gareb, may sugat, gumaling na, pinagaling ni Almighty Father. Goath means strong and renewed. Or roaring, touching. Magiging strong, nagro-roar. So, ano ibig sabihin nito? Yung New Jerusalem, ang titira doon, yung mga gumaling, may mga taong gumaling na sugat. Magaling na yung kanilang sugat. And then, they shall be strengthened by the Almighty Father. Yun ang ibig sabihin nito. The surveyor's line shall extend straight forward over the hill Gareb, over the hill of itchy or scabby. Sugat yun. Na gumaling na sugat. Yung Goath, roaring. Gumaling na ang sugat, kaya lumakas na. Okay? Then it shall turn toward pagiging malakas. Dati, sugatan tayo. Pero dahil sa gumaling na, pinagaling ni Almighty Father, ano na mangyayari? We will be strong because of the Almighty Father. We will triumph and we will not experience pains, trials and sufferings and sorrow anymore. We will not be hurt anymore. Verse 40, the last verse. The whole valley of the dead bodies and of the ashes, and all the fields as far as the brook Kidron, to the corner of the horse gate toward the east, shall be holy to the Lord. It shall not be plucked up or thrown down anymore forever. And I said, the whole valley of the dead bodies and of the ashes, and all the fields are far as brook Kidron. Dead bodies and the ashes, it's like offering. It's an offering. Dahil sa galit ni Almighty Father, dead bodies will be scattered. There will be ashes. It's a great harvest. Masasatisfy na yung galit ni Almighty Father. And it shall be holy to the Lord. Dahil nawala na yung mga wicked people. At yung may establish na. Yung Kidron means murky or dark one or black or sadness. Wala na. Wala nang sadness. Wala nang murky. Wala nang kadiliman or wickedness. Etong horse gate, to the corner of the horse gate, dito naman nakalagay yung stable of Solomon.
that housed the 12,000 horses, the ones that he had with him in Jerusalem. 12,000 horses. So may number 12. It's holy to the Lord. It shall not be plucked up or thrown down anymore, forever. Yung New Jerusalem, yung bahay natin, yung nation that the Almighty Father and Jesus Christ will rule. It shall not be plucked up or thrown down. It will be forever. Balikan natin itong the great harvest. Matthew chapter 13 verses 24 to 30 and Matthew chapter 13 verses 37 to 43. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Sabay na tumubo ang tares at yung mga good crop, yung mga grains, sabay, yung wheat, tsaka yung tares. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them, that both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, First gather together the tares and bind them in bundles, to burn them, but gather the wheat into my barn. Alin tayo dito? Tayo ba ang tares o tayo ba ay wheat? Dito sa verse 37 to 43, he answered and said to them, and explained ni Almighty Father, ni Jesus Christ, kung ano yung tares at saka yung wheat. He answered and said to them, He who sows the good seed is the Son of Man. Yung nagtanim ay si Jesus Christ ng good seed. The field is the world, ang mundo. The good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. The enemy who sowed them is the devil. Ang nagtanim ay ang devil. Yung mga tares, yun ay mga seeds ng mga salbahe. Itinanim ng demonyo. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Ang mag-reap, ang mag-harvest, mga angels. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, yung mga madudumi or mga ano ba yun? Hindi mga kailangan ng mga halaman, yung mga ano ba tawag sa damong ligaw na hindi naman importante, i-gather yon at itatapon sa apoy. So yung mga tao to, mga bad seeds, the wicked sons of the wicked one, i-gather, itatapon sa apoy. So it will be at the end of this age. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all the things that offend and those who practice lawlessness. Alam mo yung lawlessness, no? Walang law. Ayaw sumunod kay Almighty Father. Sila nagpa-practice nun. And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. Inuulit-ulit natin ito. Ito yung great harvest. Para maintindihan natin, mapasok sa utak natin, maitanim sa puso natin.
na bibigyan tayo ni Almighty Father ng chances. Time and again. Alin ba tayo dito? Tayo ba ay yung good seed or bad seed? Tayo ba yung sons of the Almighty Father or sons of the wicked? Tayo bang sons of the kingdom or sons of the wicked one? Tayo ba yung mga unbelievers? Tayo yung nagtitiwala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, at tsaka sa Holy Spirit. Babanggatin ko ulit ha, yung mga hindi makakasama sa 1/3. Dahil yung mga 1/3, dadaan sa fire yon, refined in silver, tested in gold. Babanggitin ko ulit. Basahin ulit natin. Alam ko, nabasa na ninyo, di ba? Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Read the Bible on your own, please. To know our Father. To talk to our Father. For the wrath of God, Romans chapter 1, verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Sila yung hindi kasali sa 1/3. No? Yung mga ungodly, unrighteous, ano pa, suppress the truth in unrighteousness. Ayaw ipaalam ang katotohanan. Sinusuppress. Hindi kayo makakasama sa 1/3. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Wala tayong excuse. Kaya, binabasa ko sa inyo ito para wala tayong excuse. Lord, hindi ko alam yon. No. Binasa na sa inyo ni Iska yan. Inuulit-ulit. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful. Thankful ba tayo kay Almighty Father? Nagpapasalamat ba tayo kay Almighty Father? Kung hindi tayo thankful, hindi tayo kasali sa 1/3. Kung hindi tayo kasali sa 1/3, dun ka sa impyerno itatapon. But became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Maitim ang puso, madumi. Professing to be wise, they became fools. Mga nagdudunong-dunongan, akala nila matalino sila. Ito ay science, ito ay ganito. Nagkaroon ng Big Bang Theory, nagkaroon ng yung mga unggoy, naging tao. Oh, professing to be wise, they became fools. It's foolishness. Isipin mo na lang yung unggoy naging tao. That's foolishness. Hindi mo naisip na professing to be wise, they became fools. 23, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Ano? Iniba ang gloriousness ni Almighty Father, incorruptible God, ginawang image like corruptible man. Hindi ka makakasali sa 1/3. Kung ganun ka, and birds and four-footed animals and creeping things, sinasamba mo mga animals, creeping things, four-footed animals like what? Elephant. Ano ba yung mga sinasamba mo? Dragon. Demonyo yung dragon, di ba? It's a ahas yun na nagkaroon ng pakpak at paa. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie. Kung gusto mo ng kasinungalingan, hindi ka kasali sa 1/3 na mapupunta sa heaven. And worship and serve the creature rather than the Creator. Kung sineserve mo or wino-worship mo ang creature, sino ba yung mga creature? Mga taong mga namatay na, yung mga invento ninyo, na mga tungkol sa traditions, yung mga pinag-uusapan ninyo tungkol sa council na ganyan, tapos sinasabi nyo, kinausap kayo ni Almighty Father. Walang sinasabi sa inyo si Almighty Father. Wala nakasulat sa Bible. Wala kayo sa 1/3, hindi kayo makakasama.
and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to their vile passions, for even their women exchanged their natural use for what is against nature. O hindi kayo makakasama sa heaven, sa 1/3. Likewise, also the men, living the natural use of the women, burned in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Men with men, women with women, exchange the natural use for what is against nature. Hindi kayo sala sa 1/3. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a based mind, to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, naghahangad ka, kapitbahay mo, nanginggit ka, napunta ka sa impyerno dahil sa inggit, maliciousness, napunta ka sa impyerno dahil malisyoso ka. Ang dami mong iniisip na puro kang malisyoso, wala ka namang pruweba. Malisyoso ang isip mo, masama ang isip mo. Nag-iisip ka ng masama sa kapwa-tao mo. Full of envy, punong-puno ka ng inggit. Murder, pinapatay mo. Sa pamamagitan ng salita, nagpatay ka na ng tao. Strife, deceit, nanloloko ka. Nanloloko ka ng mga tao, nang-scam ka ng mga tao, nagsisinungaling ka. Hindi ka na natapos sa kasinungalingan mo. Nabuhay ka na sa kasinungalingan. Yung strife, conflict, gusto mo lagi may conflict, may away, may gulo. Hindi ka na natapos sa gulo mo. Gusto mo lagi, pinagkakaguluhan ka ng mga tao. Pinag-aagawan ka ng mga tao. Hindi na natapos. Ba't ganun ka? Sino ba? Gusto mo lagi ganun? Ang gulo ng buhay na yon. Hindi ko maintindihan. Ba't may mga ganun tao? Evil-mindedness. Puro kasamaan ang nasa isip, magpaplano ng kasamaan, pag-iisip ng kasamaan. They are whisperers. Mga, anong ay whisper? Bubulong, ay, alam mo, si ganyan. Si ganyan. Yung mga chismosa ngayon, hindi na gumaganyan, nasa internet na. Backbiters, ang bait-bait mo sa harap, pero pag nakatalikod, sinisiraan mo yung tao, kaibigan mo pa. Sinasabi mong kaibigan mo, pero hindi naman. Kunyari, pinagtatawanan mo siya, binibigyan mo ng backhand, kunyari, hindi, joke lang yun. Pero ang totoo, merong ano yun eh. Pag nagsasabi ka na joke lang yun, pero ang gusto mo masaktan yung tao na yun, pero babawiin mo, kunyari, joke lang. Kunyari, tatawa, ikaw naman, masyado ka namang sensitive. Hindi ganon. Ugali ng tao yun, backbiter ka nun. Minamanipulate mo ng tao na kunyari, wag siyang magalit, pero ano mo siya, inaabuso mo siya. Haters of God. Madaming ganito. Haters of God ngayon. Galit kay Almighty Father. Dahil ayaw nilang gumawa ng tama. Violent. Nagwawala. Proud. Mayabang. Boasters. Arrogant. Boastful. Inventors of evil things. Anong inimbento ng mga kasinungalingan? Invento ng mga gadgets or iba-ibang mga gamit para panggawa ng kasamaan. Ano ba yung mga gadgets na panggawa ng kasamaan? Internet, maganda, pero ginagawa niyong kasamaan. Nag-imbento kayo ng mga, ano ang mga in-invent sa internet na para makapangloko ng tao. Disobedient to parents. Kung yung mga parents mo, nag-disobey ka, si Almighty Father pa mas lalo hindi mo nakikita. Hindi mo nire-respeto. Undiscerning. Hindi ka nakakaintindi. Maikli ang utak mo, maliit ang isip mo.
Bilis mong magalit. Hindi ka nakakaintindi, hindi mo lawakan ang isip mo. Untrustworthy, hindi ka mapagkatiwalaan. Sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan. Di lalo na sa malaking bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan. Bagay na walang kwenta, ninakaw mo. O sa mas malaking bagay pa kaya, paano na? Unloving, walang pagmamahal sa kapwa-tao. Unforgiving, hindi nagpapatawad. Kung ikaw nagkasala ka, dapat magpatawad ka sa kapwa-tao mo, dahil pag hindi ka nagpatawad, hindi ka papatawarin ng Almighty Father. Unmerciful, wala kang awa. Hindi ka naawa. Matigas ang puso mo. Who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Lahat ng mga nagpa-practice ng mga ganito, worship ng kahoy or semento, yung nakikipag sumasamba sa mga animals, sumasamba sa kahoy, sa semento, yung sinasabi niya na matalino siya pero naging fool naman siya dahil iba-iba ang mga kanyang tinuturo tungkol sa science na abomination. Maitim ang puso, maitim ang budhi. Hindi sinasamba si Almighty Father. Sinusuppress ang katotohanan. Itinatago ang katotohanan sa tao. Yung men and men, women and women, wickedness, sexual immorality, unrighteousness, chismosa, pinagtatawanan mo yung mga kaibigan mo, inaabuso mo, deserving of death ka doon. Deserve kang mamatay. Disobedient ka sa parents mo, deserve ka mamatay. Hindi ka mapagmahal, hindi ka nagpapatawad ng tao, hindi ka naaawa, deserve ka mamatay. Gusto mo ng gulo, deserve kang mamatay. Gusto mo ng pamatay, deserve mo lalong mamatay. Punong-puno ka ng inggit sa katawan mo, deserve mo mamatay. Malisyoso ka kung ano na iniisip mong mga kasamaan, deserve ka mamatay. Covetousness, naghahangad ka ng mga bagay na wala sa'yo, iinggit ka, deserve ka mamatay. Not only do the same but also approve of those who practice them, deserve din mamatay. Hindi lang yung gumagawa ng sexual immorality, hindi lang yung backbiting. Sige, backbiter natin yun. Sige, kunyari, kaibigan natin, pero totoo, hindi naman natin totoong kaibigan yun eh. O yun, deserve ka rin mamatay. Kasi you tolerate it. Enabler. In-enable mo yung tao na mag-disobey sa kanyang parents, deserve ka mamatay. In-enable mo yung tao na wag magmahal sa kapwa-tao, sige, wag mong patawarin yan, wag kang maawa dyan. Sige, sige, magyabang tayo. Yun, deserve ka rin mamatay. Kasi, not only do the same, but also approve of those who practice them. Kaya, konti lang ang mapupunta in heaven. 1/3. Nangaapi ka ng tao, hindi ka kasama sa heaven. Pinagchichismisan mo yung tao, hindi ka kasama sa heaven. Hindi ka kasali sa 1/3. Alam na agad ng Almighty Father kung ilan ang mapupunta sa heaven. Kung ilan ang makakasama niya. Alam ni Almighty Father. Lahat. Nakikita niya lahat. Witness si Almighty Father. Kitang-kita niya. Kailan pa tayo magbabago? Maraming chances ang binibigay sa atin ng Almighty Father. Because of His great love. Si Ephraim, ang laki ng kasalanan niya kay Almighty Father, pero hindi matiis ni Almighty Father.
The Almighty Father yearns for Ephraim because he is also his son. Papatawarin tayo ni Almighty Father. But we should stop sinning. Get to know our Father. Humble ourselves. Change our wicked ways. Go back to the old path. Hindi ka naniniwala kung anong itsura ng mundo. Go back to the old path. Wala kang tiwala kay Almighty Father. Naniniwala ka sa kasinungalingan. Hindi ka kasali sa 1/3. Strict si Almighty Father. Kailangan dahil He is holy. He is just. Sa Kanya galing lahat ng holiness, ng cleanliness kay Almighty Father. Kaya kung hindi niya ma-i-deny ang sarili niya, kailangan ni Almighty Father i-uphold ang Kanyang dignity. Kailangan niya i-uphold yung Kanyang godliness. Because He is the Alpha and the Omega. Si Almighty Father, He loves us so much. Tinuturuan niya tayo hanggang ngayon. Ang tagal na nitong Book of Jeremiah. Ang tagal ng Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Ang tagal ng dagdaan nakalipas. Hanggang ngayon, tinuturuan pa rin tayo ni Almighty Father. Very patient with us. Because darating ang time. He wants to save our souls from eternal damnation. Ayaw ni Almighty Father mapunta tayo sa impyerno. Kaya kung ngayon hindi pa darating si Jesus Christ at kinuha na tayo ni Almighty Father, ayaw niya tayo mapunta sa impyerno. Gusto niya sa Kanya lahat ng Kanyang mga anak. Gusto niya tayong makasama. Gusto niyang i-share sa atin yung Kanyang gloriousness. Gusto niyang ibigay sa atin lahat-lahat yung inheritance natin. Hindi selfish yung Almighty Father. We just have to obey Him. We have to be submissive of our Father. Hindi madideny ni Almighty Father yung Kanyang holiness, yung godliness, yung Kanyang pagiging clean. Hindi niya yun isasawalang bahala. Kaya tayo dapat. Kaya nga dumating si Jesus Christ to clean us, to cleanse us from our sins. Dumating si Jesus Christ para linisin tayo. Pero ayaw natin maniwala. May mga taong ayaw maniwala. Pinadala na lahat ng prophet, pinatay ng mga tao, pinadala lahat ng apostle, pinatay ng mga tao. Ano ang inipinalit? Kasinungalingan. Ngayon, tinuturuan na tayo ni Almighty Father. Hindi natin alam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. But He is pouring out His Holy Spirit onto the people. Because of His great love for mankind, for His children. Thank you, and God loves us all so much.